grupo ng Amnesty International nagsusulong na palakasin pa ang batas ukol sa karapatang pantao para lalong mapangalagaan ang ating mga kababayan sa ibang bansa. Para sa detalye, nag-uulat si Angel De Liera. Sa naganap na press conference ng Amnesty International sa SM City Davao ukol sa paglabag sa karapatang pantao, ang mga lideratong taga-taguyod ay nagbigay ng mga salitang pampalakas loob sa malawakang paglaganap ng human violence na madalas ay sa aspetong pampisikal. Karugtong sa pagtaas ng pampisikal na pag-abuso na isang pandaigdigang suliranin, ang lokal na pamahalaan ay nakipag-ugnayan sa pagtaguyod ng National Preventive na mekanismo para sa mga biktima ng torture. Ang kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas ay iminungkahi na makipag-isa sa Commission on Human Rights patungo sa pag-draft ng nasabing bill para sa batas laban sa torture. Ang kasalukuyang mga insidente na pampisikal na pag-abuso tulad na lamang ng sex for flight sa Saudi Arabia sa ating mga kababayang nakabase roon, malaki ang pangangailangan nating malutasan ang mga isyong katulad noon. Itinatrato silang walang kalaban-laban kahit na ang totoo ay malakas ang laban nilang magsampa sa mga dayuhang mapaglakastangan. Si Ritz Lee Santos III, Chairman ng Board of Trustees sa Amnesty International, ay nagbahagi sa kanyang panig at sentimiento sa masaklap na pangyayari. Well, it is a clear human rights violations of the plights of our migrant workers in the Middle East, and we condemn such reports. We welcome the action of the Congress to immediately investigate the sex for flight scheme, no, dahil nanganganib ang buhay mo, kailangan mong umuwi ng Pilipinas, at para makauwi ka ng Pilipinas, kailangan mong makipag-sex sa mga government officials, ay maling-mali yun. Walang ibang paliwanag. Siya rin ay naglathala sa kanyang pagsang-ayon sa tanong na ang nasabing 5 AFP na kabilang sa 60th Infantry Battalion sa 10th Infantry Division na naabdak ng NPA sa isang enkwentro. Nakakalungkot nga, no? Parang if the premise of the question says na even the military themselves cannot protect themselves, how much more can they protect the civilians? We are pursuing the kidnappers until we get them. And then itong pagkakandak kasi namin ng PIDOP, unarmed kami, papasok kami sa communities because we are conducting social development in the area, community development. So, wala kaming arms. Tutulong kami sa mga projects nila, mga hinaing, para ma-develop yung community so that we will get their trust and confidence and go back to the government. Sa panahong pumipisil ang mga krimen sa paglabag sa karapatang pantao, ang Amnesty International bilang isang organisasyon ng aktivistang kumikilos para sa karapatang pantao ay tumatanggap na rin ng mga mulat sa realidad ng mga kabataang nagnanais sumapi sa kanila, katulad na lamang ng mga nagsidalong estudyante sa kolehiyo sa naganap na press con. Para sa Telebisyon ng Bayan, Angel Pizarro de Liera.